Pinaimbestigahan din sa ICI ang mahigit 80 flood control project sa Davao City, pati ang command center project na hindi raw mapakinabangan ng Land Transportation Office. Sa bisa naman ng inspection order, may mga natagpuan dokumento tungkol sa flood control project sa condo unit ni Saldico. May unang balita si Joseph Morong. Sa bisa ng inspection order mula sa Makati Regional Trial Court, pinasok ng mga tauhan ng NBI at Philippine Competition Commission ng condo unit ni dating Congressman Saldico. Pakay ng NBI na makakuha ng mga ebidensya na magpapatunay sa umunoy lutong bidding kaugnay sa flood control projects. Ayon sa source ng GMA Integrated News, may nakuhang mga dokumento na may kaugnayan sa bidding at flood control projects. Ayon sa NBI, pag-aaralan kung paano magagamit ang mga na-recover sa unit ni Co para sa case build-up. Sa Sandigan Bayan 6th Division, not guilty plea ang inihain ng siyam na dating opisyal ng DPWH Mimaropa na kapwa-akusado ni Co sa kasong malversation of public funds. Kaugnay sa 289 million peso flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Kahit non-bailable ang kaso, maghahain ang ilang abogado ng mga akusado ng petition for bail. Anila mahina ang ebidensya, pero giit ng prosecution matibay ang hawak na lang ebidensya at tututulan nila ang petisyon. Sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, nagsimula na ang live streaming ng mga pagdinig. Unang humarap si Laguna 4th District Representative Benjamin Agarao Jr. na idinawit ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya sa panghihingi umano ng komisyon o kickback. Hindi raw kilala ni Agarao ang mag-asawa at itinanggi ang umano'y pag-advance sa kanya ng 9 million pesos sa pamamagitan ng isang Alvin Mariano. Kinumpirma ni Agarao na isang kontraktor si Mariano. Ano ho kaya ang motibo naman ng Madiskaya? Why are they implicating him? Hindi ko po alam kung ano po ang motibo ng mag-asawang Diskaya. Wala po akong masabi kasi nga po, hindi po ako nakaupo doon sa sinasabi nilang panahon. Natural lang po, sa sarili ko po, ayaw ko pong palampasin ang kalapastangan ng ginawa ni Diskaya sa aking pagkatao. Ngayong buong linggo, tuloy-tuloy ang gagawing pagla-livestream ng ICI sa pagtestigo ng mga kongresista katulad na lamang ni House Majority Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos. Ipinapatawag din ng ICI si Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Pinaimbestigahan naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa ICI ang listahan ng 80 proyekto sa distrito ni Duterte na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2016 hanggang 2022. Along the Davao and Matina rivers. Dun sa 80, mahigit kumulang kalahati ay mga congressional insertions. Ibig sabihin wala sa NEP pero naipasok sa GAA. Hindi lamang mga flood control project ang mandato ng ICI na imbestigahan. Naghain ng Land Transportation Office ng bulto-bultong dokumento kaugnay sa Central Command Center o C3 project na nagkakahalaga ng 946 million pesos pero ayon sa ahensya ay hindi nagagamit. May mga dapat na cameras na dapat ilagay all over the Philippines. Wala po yung mga nangyaring yan. At saka hindi po siya, sa totoo lang, hindi po siya gumagana. Tsaka overpayment, may overpayment pa po ito na 26 million. Isa lamang yan sa 3 proyekto ng SunWest sa LTO na pinuna ng Commission on Audit sa 2024 Annual Audit Report nito. Halos 2 bilyong piso ang halaga ng mga kontrata sa LTO ng SunWest. Kasosyo o ka-joint venture ng SunWest ang 3 iba pang kumpanya para sa C3 project contract na pinasok nila at ng LTO noong 2020. Batay sa audit report, sagot noon ng LTO sa COA, ibinigay ng supplier ang lahat ng requirement at wala umanong overpayment sa proyekto. Sa press conference, sinabi rin ng LTO na may iniimbestigahan pa silang mga proyekto. Yun pong dalawa na tinatapos ko, which is yung infrastructure na 2 building, 3-story each, 500 million, almost 1 billion yung dalawa. Overpriced po yun. 1,200 square meter ang floor area at 499,500,000 ang halaga. Roughly 400,000 per square meter, rough estimate. So, kitang-kita po. Ito ang unang balita. Joseph Morong para sa GMA Integrated News.